Naranasan mo na bang sumuko? Yung kahit anong sikap mo, parang wala pa ring nangyayari. Minsan, ang buhay ay parang isang mataas na pader, nakakapagod akyatin. Pero paano kung ang oras na gusto mo nang sumuko ay siya palang sandaling malapit ka nang magtagumpay? Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang binatang si Elias. Isa siyang magpapalayok, gumagawa ng mga bangang putik at ibinibenta sa palengke. Kasama niya sa bahay ang kanyang inang si Aling Delay. Tahimik lang ang buhay nila pero puno ng sipag at tiyaga. Isang taon, tila nagbago ang lahat. Kumonti ang ulan, natuyo ang lupa, at naging mahirap makahanap ng magandang klase ng putik. Unti-unting pumapangit ang mga banga ni Elias. Lagi na lang nabibiyak sa tuwing pinapainitan niya ito. Linggo-linggo wala siyang nabebenta. Nagsimula nang magsalita ang mga tao sa baryo. Wala na si Elias. Hindi na para sa kanya ang pagpapalayo. Maging si Aling Deli ay nagsalita, "Anak, baka naman pwedeng subukan mo na lang ang ibang hanap buhay." Ngunit umiling si Elias, "Isa pa pong subok, inay." Huling beses. Mag-isa siyang bumaba sa tuyong ilog para maghukay ng putik. Mainit ang araw. Habang tumatagal, nanlalambot ang katawan niya. Sugatan ang kamay pero hindi siya tumigil. Makalipas ang ilang oras, nakahanap siya ng kaunting malambot na putik. Hindi ito marami pero sapat para sa ilang banga. Maaaring iyon na ang kanyang huling pagkakataon. Maingat niyang hinubog ang putik, ginawang mga banga, at pinatuyo sa ilalim ng araw. Pero pagdating ng gabi, biglang bumagyo. Bumagsak ang dalawa sa mga banga. Isa, nabiyak. Umupo si Elias sa tabi ng mga sirang banga. Tahimik na pumatak ang luha niya. "Ginawa ko na ang lahat. Baka tama sila. Baka dapat ko na talagang itigil." Sa oras ng katahimikan, dumaan ang isang matandang lalaking may baston. Napatingin siya sa mga mata ni Elias. "Pagod na pagod ka na, anak," anya. Tumango si Elias. "Wala nang natitira. Laging palpak." "Pinagtatawanan na ako." Ngumiti ang matanda. "Alam mo, noong kasing edad mo ako, sinubukan kong akyatin ang pinakamataas na bundok sa aming bayan. 4 na beses akong nabigo. Nabalian pa ako ng binti. Sabi nila, baliw na daw ako. Pero sa pang-5 beses, naabot ko ang tuktok." Napatingin si Elias. "Ano pong nagbago noong pang-5?" Sumagot ang matanda. "Wala naman. Maliban sa isang bagay. Hindi ako tumigil sa gusto ko at pangarap ko." Tinapik niya ang balikat ni Elias. Ang tunay na pagkatalo ay nangyayari lang kapag ikaw mismo ang sumuko. Pagkaalis ng matanda, hindi makatulog si Elias. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi nito. Bumangon siya. Lumabas ng bahay, tinignan ang nag-iisang bangang hindi nasira. Matibay. Makinis. Maganda. Nag-iisa. Pero buo. Kinabukasan, nilinis niya ang kanyang maliit na stall. Gumawa siya ng karatulang karton. Gawang kamay galing sa puso. Bitbit ang nag-iisang banga, pumunta siya sa palengke. Sa umpisa, walang pumapansin. Tahimik siyang naghintay. Maya-maya, isang ginang ang lumapit. "Ikaw ba ang gumawa nito?" Tumango si Elias. Ngumiti ang babae. "Bibilhin ko ito. Para sa kusina ko. May kakaiba itong dating." Mula sa isang banga, naging 2. 2 naging 10. Hanggang sa naging 20. Isang taon ang lumipas. May sarili ng tindahan si Elias. At araw-araw, may nakapila sa kanyang pwesto para bumili. Ano ang sikreto? Hindi siya sumuko. Kahit kailan, kahit ilang beses siyang nadapa. Tumayo pa rin siya. Sapagkat minsan, sinusubok tayo ng buhay hindi para sirain tayo, kundi para palakasin tayo. Kung pakiramdam mo ay gusto mo nang sumuko, alalahanin mo si Elias. Hindi dahil hindi siya nadapa, kundi dahil hindi siya tumigil sa pagtayo. Ang tagumpay ay hindi agad dumarating, pero kapag pinili mong lumaban, kahit pagod ka na, doon ka mas lumalakas.
Minsan, hindi ang galing ang panalo, kundi ang tibay ng loob. Kaya kung ikaw man ay may banga ng pangarap na nabasag, huwag mawalan ng pag-asa. Baka ang natitira sa'yo ang siyang magiging dahilan ng tagumpay mo. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga video at kwentong ito para bigyan ka ng lakas sa bawat laban mo sa buhay. Maraming salamat sa suporta mo.